alang sa ato ang live streaming sa atong website nga www.rmndipolog.weebly.com. Good morning Dipolog City, good morning Dapitan City, good morning Zamboanga del Norte, good morning Philippines, and good morning all over the world kung asa maabot ang atong broadcast sa atong kapihan sa Dipolog. Kini duha ka takna nga tulumanon, duha ka takna nga oras alang sa atong usa ka public affairs program nga nagahisgot sa mga butang nga adunay kalambigitan ang atong katilingban. So stay tuned, hold on to your seats, kay daghan kitang mga bisita karong buntaga aron ato usab nga madiskusyonan ang daghan kay mga issues and concerns dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog, dakbayan sa Dapitan ug tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte. Alang sa atong mga suki nga tigpaminaw, kini ang inyo gihapong alagad nga si Edith Pahinti Tumong, ang inyo ang regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan nga nanuka dinhi sa Sunburst Fried Chicken ground floor Camila Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Nagpasalamat kita as usual sa atong mga kaubanan dinhi sa atong special live coverage sa kapihan sa Dipolog. First and foremost, we would like to thank our colleague here, si Silbert Bunduyano, ang atong IT expert nga mo'y nagdala sa atong live streaming sa atong internet www.rmndipolog.weebly.com o ingon man sa atong radio broadcast nga si Tax Ilumba, si Danilo dito sa istasyon sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, ang atong station manager. Daghan kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw o paglantaw sa atong kapihan sa Dipolog. Karong Domingo ha, July 8, it's a beautiful Sunday morning here in Dipolog City. Hinapunta nga wala na yung mga ulan, wala yung mga katalagman nga mo duaw din sa atong dapit. God is good. So, atong kauban dinhi na si Paul James Hukolan. Atong ipaabot ang paghiabot dinhi ni Konsehal Ruben Ligorio kana matud pa niya o di na siya hubakon, Marisia. Good morning, Konsehal Ruben Ligorio, wherever you are. And also, Ma'am Fe Ligorio, good morning. Si Russell, ilang mga anak, o si Attorney Rufy Paul, no? Ligorio. Dayon, atong ipaabot usab ang paghiabot dinhi sa ato ang lain nga panelist nga si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, kay bibur ba kay ag sa last Sunday nga naghisgot bahin sa atong kalambuan sa dakbayan sa Dipolog kay former City Mayor of Dipolog City mampod si Attorney Rosilier Matoy Barinaga for 18 long years, no? So doon na po siya daghang kalambuan nga natampo dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog. This is in relation to the 100 years celebration of founding anniversary celebration of Dipolog City sunod tuig pohon nga gipangandaman pag-ayo sa pamunuan ni Mayor Evelyn Uy o ni Vice Mayor Senen Angeles. That's why karong buntaga atong gipaabot nga mahiabot dinhi atong pinasidunggang bisita si Vice Mayor Senen Alvis Angeles. Nga ni-confirm nato kay last Sunday lagi na-appeal man silang parade kauban ni City School Division Superintendent Ma'am Vicky Perez. So this time around paabot nga mabot atong pinasidunggang bisita nga si Vice Mayor Senen Angeles. In the meantime, atong mga bisita usab taga Rotary. Ang Rotary hibawan man nato nga daghan kaini sila nga mga programs and projects, charitable works, if I may say so, dinhi sa atong dakbayan sa Dipolog, Dapitan City, tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Rotary is a non-civic organization, no? Nga non-profit organization, yeah. Nga composed of gentlemen all over the world, ladies and gentlemen all over the world, no? Nga naglantaw sa kalambuan sa mga katawhan. So, sa dili pa nato patingogon i-acknowledge ang atong bisita diri, atong ipa-thrilling kay gapaabot pa pud sa iyang mga kauban, atong unang i-acknowledge diri si Paul James Hukolan alang sa ato ang mga novena sa panginabuhi sa atong kapihan sa Dipolog. Paul James, go ahead. Yeah, salamat din og sa atong suking tabuminaw sa atong streaming sa atong area sa Radio RMN DX sa DR.
Ang kapihan sa Dipolog mapasalamatan nga tunos sa mga sponsors sa FNR Marketing, wholesale retailer sa mga baratong tindahan nga maabi-abihon sa tanan. Maligya sa lalayang schools and office supplies, human sports facilities, sports equipments, sa man ang trophies, typewriters, and exclusive dealers sila sa Canon products, Canon photocopiers, Canon cameras, and video cams. Nasad sa FNR Marketing ang CCTV cameras alang sa kasiguruan sa imong kabtangan o sa imong pamilya. Ang CCTV cameras available na sa FNR Marketing. Ang Canto Rio Farm sa may Layawan Bridge sa barangay Malala Polanco, Zamboanga del Norte, alang sa nagbiyahe gikan sa Dipolog ngadto na sa Zamboanga del Sur o gikan sa Zamboanga del Sur balik diri sa Dakbayan sa Dipolog hapit sa Canto Rio Farm alang sa inyong pagpainit sa mga taglabay nyo sa mga dapit. Kang Lady Areta Pahinti Tomong sa King Khalid Military City Hospital, Hafar Albatin Kingdom of Saudi Arabia. Daghang salamat kang Mrs. Milagros Agustin sa West Cornelia Avenue, Chicago, Illinois, USA. Kang Attorney General Jojo Napikit, City Councilor, 3rd Assistant Floor Leader sa Guliang Panglungsod sa Dipolog. Attorney Chris Palpagan Jr., City Councilor sa Guliang Panglungsod sa Dakbayan sa Dapitan. Mr. Roger Walter King and Mrs. Jennifer Agustin King sa Oma County, Tyrone, Northern Ireland. Daghang salamat. Natusad kang Paro Virgilio Alcomendras to Department of Agrarian Reform, Santa Isabel Dipolog City. Kang Superintendent Sunny Ray Amit atong Provincial Schools Division Superintendent sa Zamboanga del Norte. Honorable Apple Marie Agulong, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Yung masab ato kang Tony Pet Zamora o ang sincero nga manlalaban o sa kamanlalaban ng sincero sa pagpanerbisyo din sa napili siya isip makaduhang higayon isip City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan. Yung masab sa iyong amahan nga si atong kasamtangang konsehal si Joven Zamora, sigurado alang kaninyo Dapitan. Kang Mr. Armando Regpin, atong Executive Officer sa Dakbayan sa Dapitan. Dominador Halusos Jr., atong former City Mayor sa Dakbayan sa Dapitan. Wilson Elite and Chicken and Hog Buyer, mupalit sa na maligyan yung mga baboy, manok o bisan unsa mga kahayupan. Ana ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer. Nakalimutan sa may bypass road, Staka, Dipolog City. Janus Marketing alang sa problema sa mga sakyanan sa bisan unsa nga brand, dealers of class ng klase nga spare parts o mga problema sa inyong mga sakyan ato ang Janus Marketing. Nakalimutan silang bagong lokasyon at bang sa may Top Pension ang sa Quezon Avenue ang Janus Marketing. So dahang kayo mga salamat sa mga sponsors na nagdadala sa kinabuhi sa itong programa Kapihan sa Dipolog matag adlaw ang Domingo nga tanan live dito sa Sunburst Fried Chicken sa Hotel Camilo 1, Dipolog City. Thank you so much, Paul James. Ato ang greetings, advance happy birthday ngadto kang hi sir. Advance happy birthday ngadto kang Mrs. Erlinda Realiza Nunag, ang ato provincial librarian. She's in Cebu right now spending her birthday, no? Kauban siya ang pamilya si Mr. Rudy Nunag, yang pinanggang Kapikas, o ingon man si Mirna Lubaton yang sister, si Ed Lubaton yang brother-in-law. Tuwa sila karon sa Cebu City nag-vacation, no? So advance happy birthday ngadto kang Mrs. Erlinda Realiza Nunag, ang atong provincial librarian din sa Zamboanga del Norte, who's gonna celebrate her birthday tomorrow. Dayon, greetings coming from Konsehal Ruben Ligorio, ang iyang classmate sa Kanunay, o ingon man sa mga librarians tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte, gikan usab kang Lady Lu Amorado, kang Merily Timunan, kang Marian Yap, kang Charing, daghanan pa kay din ako ma-mention tanan basta kay gikan sa library personnel and staff sa ato ang lawigan sa Zamboanga del Norte. O unsa man Paul? Belated happy birthday to kang Judge Joseph Cedric Ruiz last July 3. Remote happy birthday sa atong sawan to ang programa belated happy birthday. Okay, thank you so much. O sa walay paglangan, atong acknowledge diri ang atong bisita gikan sa Rotary. Kauban nato karong butaga kay haron maghisgot butag mga programa proyekto sa Rotary. Okay, so we would like to acknowledge the presence of Mr. Lyndon C. Diet, past president of Dipolog City Rotary Club. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Maayong buntag sa tanan, mga atong taga-pamaminaw. Gi-imbitar mi sa akong amigo, si Edgar. Kami nianhi karong Domingo sa Kapihan kay
nami maayo kay nga proyekto nga among ipadayhag dito sa layo nga lugar. Kaya kibaw mi ang DXDR layo kay coverage, no. For the past 5 years nami gitawag og Rotary Smiles, no. Sa Binisaya gitawag na mo Operasyon Pahiyom. Kani partnership ni sa tulo ka ahensya, no. Ang Rotary Club of Dipolog, ang Provincial Government of Zamboanga del Norte kay gipagamit ta sa ilang medical center libre, no. O ang atong partner gikan sa US, International Children's Surgical Foundation, no. So sa 5 ka tuig nagpa-opera mi og libre, no, sa mga tawo nga adunay cleft ng bungi, palat kanang sa ilawom na ibuslot, no, o mga special case pod, no. Among tanawon case to case kung dunay burn victim basta kinahanglan og plastic surgery nga case to case nga amo pong gitabangan, no. So karong tuiga, karong July 16 to 28 magbalik na sad mi, no, nga mag-opera og libre, tanan libre, no. Mo tabang sad mi sa katong tawo nga hinaut unta nga dili abusar sa atong tawo nga tagaan sa namog plite para makaanhi diri sa dakbayan sa Dipolog para maka-opera na magitaw nga uban nga apil ang plite galisod ato sa nang tabangan. So hinaot nga katurang nagkinahanglan pod ang atong ang mangayo. So among giawhag katong bisag layo mo matabangan mo na mo sa Pamiliti pag-anhi diri sa Dipolog karong July 16, no, Monday, no, anytime. Kung di mo makanhi sa 16 pwede ra pod sa 17, 18, pero among giawhag maanhi mo sa 16 para ma-examine mo sa among doktor sa operasyon nga libre sa bungi, no. Maura akong pasalamat sa DXDR ka atong Jose Edit kay. Thank you, sir. Apol, imong pangutana. Kanus ang screening or kanang gusto lang ma-screen? Na by screening? Screening. Kinsa po'y ga-identify sa mga puhon beneficiaries aning niya nga program? Salamat ka sa inyong pangutana. Ang among doktor, no, ang chairman sa International Children's Surgical Foundation si Dr. Jeff Williams, mao mismo ang mag-screening, mao mismo ang mag-opera. One-man job ni siya, but agi-suportahan ni siya sa mga Rotarians, no. Kami nagpaluyo mi sa iya, no. So mo ani siya dire karong actually pizza 15 na siya dire, mo check na siya sa disease size, sugod ang screening sa buntag so, dito sa San Norte. Walay listing, sir. Or madto sa mga sa office sa Rotary for listing. Mas maayo pa gyud kung magpalista na sila in so, advance. So asan ka dapat pwede mamuduol, sir? Doon ako streamer diri sa Hotel Camila, no? Okay, sa, for one. Okay. For one, sa San Norte. At doon lang sa San Norte sa medical center? dito sa chief nurse na dito ang listahan. But dili sila magmuguol kay og wala man sa listahan bisang mutunga sa 16. Amo na silang dawaton. Wala gyud mi gibalibaran. Kung dili man namo mahuman sa 16 to 28, mubalik na sad mi para maoperahan tanan. Dili gyud mi mo undang og opera sa makaya sa among doktor. Okay, thank you so much. Before we proceed, ato na i-acknowledge diri ang paghiabot sa lain nato nga panelist nga Mr. Pink daw yung si Paul James. Dili na ko istorya ha. Ato i-acknowledge diri itong kamingawan nga nahimo na ba nato ng instant field reporter ag sa araw ng Dipolog. Nag-report siya ba sa parade o ag program sa araw ng Dipolog. Ladies and gentlemen, si Kunsihal Ruben Ligorio. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Ano, welcome back man. Kayo, wa magkaduyag sa Sunday. Salamat kay Det sa pagbisita. Si Mr. Lyndon C. Diet, ang past president sa Rotary. Ay, ang press niyo lang. Oh, see? Maka. Tambok ka. Sa atong mga sokal timinaw, sa atong Kapihan sa Dipolog. Rotary ba ko Det? Pero independently na ko Definitely. wala na yung pagbalik-balik tingali. Ang eskabisi. I was a member of the Rotary since 1978, I think. Wow. Yeah. Oh, I was, no. Yeah, 78. I just passed the bar examination at the time. Naging mo kong sekretary. Nagarawag yung gawad kaya sa Rotary, barag sila kong panahon ni
Anyway, konsyal mo, cut-in lang ko kadyot. Okay, sir. Ingon sila, kung busy ka, you are a perfect candidate to be a Rotarian. So, kinala mo balik ka. Di man ka bahay mo ang Rotarian dili ka busy. Dili ka pero busy, okay. Physically busy ko because of my work at the same time. Ako i-adjust pa ako ang schedule sa akong practice kay marang grabe na ako practice on. Marang wala na, hininayin ako, wala ko kumutulog. So, kung grabe imong practice karon, that means so many bucks. Marang tubar tong water charismatic. Wala to. So, ito mga sukid binaw sa Ang imong all over the world nimo nga fans. Over the world, kang Berlet Maleficiat, classmate, kang Ruben Bayawa, akong mga classmate ito, si Susit Anchita, diya sa Hong Kong Bay, diya pa sa Dubai, tapos ba rin, si Engineer Baliano, may gabi, may buntag, may kadlaw ninyong talang liha, no? Welcome sa Piyan sa Dipolo. Right? Thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Dayon, wa ka ni greet og advance happy birthday sa imong classmate si Erlinda Nunag. Nga birthday niya og mapuhon to asya tubo. Pero sige man siya, pero sa pag-greet na ko, nga di mo pa manapit na siya. Kay koripot magana siya. Laka! So, anjo ka na sa una pa na siya. Gingon, ha? Sa una, nag-birthday po siya akong i-greet, bulan-bulan kong greet, ganun yung mga di mo kapsitay kape. Kaya, kunang nadato na kaya siya. So, di na ko mag-greet, kanang mga taong di manapit, dili mo bangka, di na greeton. Useless. Kung adyo ka na ako, bantay niyo. Oh, useless. Una masunod sila kadato, kaya agin yung pagkuripot. Oh, may nahimbong Rotarian. Ano yun ba yung Rotarian ha? Kaya Rotarian, may yung kuripot, oh. Bantay Himbo mo. Dito, sa Jesus, kaya pili na kay we spend out from the money of other people. Oh, ano? Imo yan. Imo kita na Rotary o kang Jesus. Agi, oy, Jesus ko din. Lagi, palimbing But kayo what siya. I mean, kasi sa Rotary God, you are taught to ano ba? To Daghang use kitang your foreigners, initiative. no? Oh, mga kaguan, ay ka-solsticio, matabang kas community, mo na. Kaya ka mga Jesus ko, dili na mga fulfilled ng mga membro. Mga batalo pa maguna, o pa kayo badahag may karta. So I experienced that. Ano ko sa una lang, mga hospital baga, tabangin sa project. Pero sa Rotary, you spend your own money because mga will off na muna ito Rotary God. Will off naman siya. Really? Retired, mo service with the heart. Okay. Kada, mula siya kalainan dito. Wala may ko nga unsa ang Jesus. I pass the Jesus life. Nakainumdum, Yes, sir. Nakainumdum ka, konsyal, na kay Rotary Kasauda, ang motto sa Rotary is service above self. Mauna ang rason, no? Yeah, una service. And speaking of service, atong nahibawan man nga mapahigayon man og medical service free, no? Ang Rotary Club of Dipolog towards the indigent people of Zamboanga del Norte. And hinaot punta nga walay mga political requirements ani. This is open to everybody. Wala gyud ang walay color ang Rotary Club sa Dipolog. Bisan ang atong mga partner tungod sa among partnership nga kadugay na 5 ka tuig na naka-opera rami mga almost 200 patients. Wala gyud politika ang among serbisyo, no? We serve to the community. Ang Rotary Club, no, is a organization of professional and business people, no. We're here for fellowship, kay mga amigo kami. We're here to serve the community. Mao ra gina ang among purpose sa among club, no. It's a combination of community service and fellowship. So kami og katong mga interesado nga professional business ganahan mo serbisyo sa komunidad, and you are more than welcome to join Rotary. Doon po sa Rotary. Rotary am di by heart, no? Rotary is for service. Service-oriented organization na, no? Wala ko na yung nga kung sa ilang himuon. So, apolitical gina sila. Well, sa members of Rotary, we all know nga, ang membro na, they belong to different political affiliations or inclinations. Na yung mga laing nga reliyon, laing mga hanap buhay, anak political ko, ano na. Pero, when it comes to Rotary, usa gina. Usa naman ang purpose, service. So, dili na ingon dito nga og ay mga serbisyo sa Rotary nga himuon. Dili mingo na nga manahip pa gobernador, maning mayor, na this purely, o di mo correlate ang tahat nga
ay palitan karon ana katong magparid ana tamananggit sa Juday. Oh, sure. Pero when it comes to implementation sa project, huwag ilabot na ang mga politiko. It is purely organization initiative, no, gikan silang kwarta na, asa gikan ang ubang kwarta, ang mga serbisyo na wala pa na magbabayad, muna na kamayon sa Rotary. Muna nga, ako matalit nga, ma-adjust na ako ang schedule, I may reapply again for membership sa Rotary. Thank you. Kaya iba po ang Rotary. Salamat. Salamat po siya. 1978 correct din, ang ba? Pagbara po na ako, balik po ko, then, basta kay katulog kong balik, himo na kong sekretary gini sa Rotary. Ako ganay usa sa mga editor po diya sa Andy Pulognon. No? Ako, I know very well from all angle, halimbawa ko sa Rotary. Pero mula gina nga, I am adjusting my schedule. Inindot ang Rotary gate sa history sa Dipolog, ang Rotary. Tapos, na mga organisasyon, wala yung unsa. Ang Rotary gate may dugay, na nasa una gini, abot rin, ang Lions Club, sa butong uban rin, pero ang hindular yun. Kau na mga organization, development organization, kana sila lahi man na. Service sa oriented organization. Ang Rotary, duwar ganing Rotary. Sa una na when I came to Dipolog, Rotary na. Then, when I studied, nalang Rotary. Sa karaan pa ito, ang story sa una, kalimot mo. Dayon, ang uban, ang ubang organization, ay Lions, sa uban ba? Kiwanis. Pero, I think these organizations are still existing somewhere. But in Dipolog, bro, nanguban na lang mag-reunion na siya tinali, pero wala ganyan, bro ba, not as active as Rotary Club. So, Dipolog is very sturdy organization. Wag na siya, nakagamot na ganyan sa singkasing sa mga tao. So, I congratulate sa atong magkukaroon sa Rotary. Nagipadayon yapon ang kondisyon sa Rotary sa Dakuyan Dipolog, huwag yung paglubad. Nagkaragahan sila. That's why may ibo bipong nga, labi ibalik, pero di pa ako makabalik, kumita sa akong schedule. I-adjust ako, pero ma-apply ko, balik ang application sa akong membership sa Rotary. Kaya nagdawaton ko ng bay. Pwede mo... Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Salamat kayo, Ma'am Edith, no? Ako na expand ang gamay ang istorya ni Konsehal. Kay kaning Rotary, nagsugod din siya sa history na mo, 1905. Ang founder nato, si Amerikano, si Paul Harris. No? Upat na sila ka mga amigo, they meet each other, they rotate on their offices, kaya nahitawag ang Rotary. Okay. So when they met, ang pinaka first nga project nila atong panahon na 1905 is just to establish public comfort room in Chicago, kay taga Chicago man sila. So napaka-simple agad ang origin sa Rotary. So they thought about giving community service. Kay katong time nila Al Capone, naghanap tong lawlessness, gangster. Yeah. So si Mafia. Paul Harris, ang founder, siya, let's do something good for the community. So dinha gasugod ang Rotary. Ang karon ang Rotary ron, para sa information sa atong mga kaigsunan, ang Rotary International ron mo atong pinaka head office, no, which supported by all semi-autonomous Rotary clubs all over the world in more than 200 countries. Now, there's about 1,300 clubs, about 1.2 million members, no, sa kalibutan ng Rotarians. Ang atong pinaka priority project karon sa tibok kalibutan is to end polio. Sa informasyon sa atong kaigsuonan, ang Pilipinas ang pinakaunang recipient sa end polio nga programa 1979, no, ni hatag og grant ang Rotary kay para mapatakan ang patak man ang polio nga vaccine, no, ang mga bata. So makita nimo karon halos di nakakita og Polio victims. Polio, thanks to Rotary. Pero kaning proyektohan ni dako ni siya, ni decide ang Rotary na kinahanglan ato ning ihatag sa tibok kalibutan. So karon tulo na lang ka countries ang nabilin, no. Ang India just become polio free this year. Polio-free, okay. No, ang nabilin Afghanistan, Nigeria. Okay, Nigeria. Lisod kayo na siya sudlon ng mga Yes, countries. agi sa mga gera. Civil war. Yes, mga ang Iraq mo na ato terroristic problema. activities. But ang prinsipyo ko sa to end polio is just like the smallpox na eradicate nimo sa tibok kalibutan. Pag mawala na ng virus, wala na dayo polio sa kalibutan, no. So hopingly we within the year or two
mawala na gyud ang polio sa tibok kalibutan. Ang atong partner, very famous person sa Rotary, si Bill Gates, ang tag-iya sa Microsoft. He Yeah. gave 200 million to the foundation para i-match po na sa mga Rotarian sa tibok kalibutan nga o another 200 million para i-fund sa research kay ang polio po mura po AIDS, no, mag-mutate po na sila. So ang vaccine na to sige po nag-develop nga sugpo ang polio nga vaccine, no. Kami Rotarian passionate kami aning polio. Siguro sir, in the near future, another passionate thing in the medical field nga inyo sigurong i-kuan pod ka ng dengue kay regarding children, dengue kasagaran karon mo may kuan good pod, no? Labi na sa mga pobre ba kaayo ba nga kuan dito kang mamatay ang mga bata. Yes. Sa pagkakaroon ako nahibawan, gipost ron sa mga Filipino Rotarians is actually TV. But dengue is also a very good to do research, no, nga kay daghan pong bata ang nangamatay gyud na. Ito yes, TB sa paliano dengue, pero ang alarming ba karon HIV biya. Ang tumas sa latest report, nakadaghan na kayo ang HIV sa Pilipinas. The danger there is papareho sa Africa na ultimong bata na HIV. I think usap na tuloy sa itong tutukan tingali sa atong Rotary. Tunaan na pag-ayo din kay sa Pilipinas mura og hingdahan, midaghan na ang sa HIV. Kani mag-report pa, mag-oragit mga talim a week ago. Doon ay latest report nga hindaghan na gud ang hindubo na ang gikaron sa mga HIV various nga infected persons din sa ato. So usap na din sa ang tutukan sa atong organisasyon, no. Dengue, di man kini dengue god, di man ingon nga kuan go prevailing nga kuan. Pero ang kasagaran ko nga natakmo yan sa dengue, din mga matay ng mga bata, manggod, doy ba? That can be contained by the government. HIV sa adults man kasagaran. Dengue can be contained by the government. Kay pwede naman na pagi-pagi sa diyan ang mga ito pa ma-prevent ba ni? Ba kanina ang usa TB, ma-prevent mo ng TB karon. Kay kini HIV is very kuyaw. Kay it is spread all over na sa Pilipinas. Bisa sa Buanga, I have a report nga nagkaroon ng HIV sa Kaya na daw ni microphone. Buanga City. So, Microphone mo kay dili madungog sa radio. mo lagi. Muna nga kuandit kaya ang ako ang very sila pa po very particular kata anak kay pamata ka balogod usahay. Wala sa kabala itong kabataan sa dihana, no? Kaya na yung mga HIV sa mga sa study. Ano na mo katap sa mga estudyante? Usara. Kay kanina mga estudyante dito unay hygiene sila, di man mo pa takdan, di man magpatambal, di man magpagsabi kay maulaw man. Usana, manang usap pala sa atong tutukal niya po sa atong kuan. Bahay niyang lison ini abitang kuan. Usana. Okay, thank you so much, Konsehal. Before we proceed further, mintras ka paabot ni Vice Mayor Senen Angeles, kay kaming naman siya, ato unang acknowledge ang paghiabot diri sa ato ang kauban sa buhat, ang ato ang lain nga panelist, si Mr. Edgar Surunda nga ang tingog bugnaw pa kayo sa bugnaw kayo sa maulan nga panahon. Edgar, go ahead. Again, kaging salamat o may buntag sa itong mga sukit ipabinaw sa kapihan sa Dipolog nga nanukad live dito Sunburst Fried Chicken sa ground floor Hotel Camila, Dalan General Luna nito nagbayan sa Dipolog. Good morning sir, sa ato karon nga bisita. Unang niabot diri nga atong taga Rotary Dipolog, no? Nga atong nahimamat nga itong nakalabay nga adlaw. So aniya sila karon atong bisita alang na sa ilahang mga. Well, atong pasalamatan dit, atong salamatan atong venue ang Sunburst Fried Chicken, ang Hotel Camila 1 this Dalan General Luna nito nagbayan sa Dipolog. Ang Wells Lending Investor nga global pahulam sa pensionado retirados pangamahanan. Atong salamat nito na kang kanhi Congressman Attorney Rosilio Mato Barinaga sa Segundo Distrito nga Dean sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Nato sab kang board member Cedric Adriatico Segundo Distrito sa Lalawigan Zamboanga del Norte. Kang ito sab pasalamat nato sa Rose Kinder School nga nagpadayon pa karong pagpanawat og mga enrollees diya na sa Barangay Bara nito o Barangay Istaka nito dakbayan ng Rose Kinder School. Ang Pipix Lodge and Pipix Pension House, the Budgetary Pension House, Luninas dakbayan sa Dipolog na Dalan Katipunan nito dakbayan Pipix Lodge Pipix Pension House. Natusab kang Dr. Philip Lumsi usa ka internist pulmonologist, lung disease experts ug indana Dr. Ana Lima usa ka
Pediatrician, no? Nga nagpadayon ngayon og clinic sa Dipolog Medical Center alas 8 ngadto sa alas 9 o alas 9 ngadto sa alas 5 sa kahaponon, Lunes ngadto na sa adlawng Sabado. Pwede sila matawag o mahimong attending physician sa bisan asa nga tambalanan dinhi sa atong lalawigan og duha ka dakbayan. Matawag sa telepono 0906-139-7 kon 0906-139-783, no? Si Dr. Philip Lemsi o Dr. Ana Lemsi. Ato sab sa Gloria di Dapitan. Kung ikaw mga atas dakbayan sa Dapitan, dadayon pamilya alang sa shopping, yan sa pagsusuro ug lamiyang pagkaon sa Gloria di Dapitan. Naasab di ang Fantasyland nga nagbaton karon sa 5D, 5-dimensional theater na diya sa sulod sa Fantasyland ubang pang mga rides og ang bantong na kaayong Dapitan Aquamarine Park kon dampa nga nagbaton sa mga seafood ug lamian mga pagkaon. Masaba hatod sa kanato sa Sai Bazaar diyan na sa Dalan El Palabos Turismo nitong dakbayan sa Dipolog. Alang simpog malit sa mga appliances nga dunay mga garantiya mababihon na tagiya. Sai Bazaar, Cebu Educational Supply, pinakabagong educational supply karon din sa dakbayan sa Dipolog. Hamugaway air condition o nagbaton sa halapan nga hanay sa mga educational ug office supply o mga reference books alang sa atong mga estudyante. Ay kalimot Cebu Educational Supply kanhi Cebu Store. Ang Ann Seafoods House alang na sa seafoods nga inyong gipangita ang inyong mga bisita na palita seafood sa Ann Seafoods House gipanag-iya gidumala ni Attorney Clyde Naong. Masabot kang atusab ka nato atong tulumanon sa panag-uban sa kapihan sa Dipolog ni Governor Lando Yebes, ang atong gobernador sa laligan sa Zamboanga del Norte. Og ingon masab hatod sa bang atong panag-uban sa Kamayan ni Manay sa dakbayan sa Dapitan. Kamayan ni Manay nga gipanag-iyahan ni kay Mayor Silly Halusos sa Carrion. Og kini mo mga nagpaluyo sa atong panag-uban sa tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Live diri na sa Sunburst Fried Chicken og ingon masab good morning diya ni Mr. Sir Janos, no, sa tumulak diya na sa Genfic. Good morning sir, sa paminaw og nagtan-aw sa atong web page karong takna sa kabuntagon. Okay? Og welcome sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Dayon atong i-acknowledge diri ang paghiabot sa lain nga Rotary member. Bago lang kuno siya nga nahimong Rotary member. Congratulations. And mahimo na dagway ni siya dayong presidente pod pohon. Pero as far as I know, siya mo'y administrator sa atong Philippine Red Cross sa Zamboanga del Norte. Si atong suki man ni diri sigis kapihan sa Dipolog, si Mr. Joshua Bicoy. Good morning and welcome back to kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am. Good morning sa tanan no nga nang minaw sa ato ang kapihan sa Dipolog. Medyo diferensya kay ang istorya kay sakit yun. So nami ka diri as representative sa Rotary Club of Dipolog para sa atong Operation Pahiyom, no. Actually ako may natahasan karon pagsulod isip chairman ning mong proyekto. So ning si Sir Lindo nangay pug suporta mong nabot kita diri, no. So atong tumong gyud ani ang makatabang sa kadaghan pa nga mga pasyente sa atong bungi. So hinaot nga matabangan ta pinaagi ning programa sa kapihan nga mapahibalo sa tanang katawhan sa Norte, sa Dipolog ug Dapitan nga naay libreng opera para sa mga kaso sa mga bungi. Okay, thank you so much. I would like to ask this question towards Mr. Sidiet, atong past president sa Rotary Club of Dipolog. Kanang sir, kanang kada tuig elect mo og mga youth leaders, no, to represent the different positions in our government, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, no, dayon kuan kanang this is a very laudable project kay natudluan ang mga bata nato nga mga future leaders nga unsaon pagdumala sa mga buhatan o unsa ba nga mga position sa LGU no. So karong tuiga kanus ana po di mahitabo dayon pahibaw araw mi og unsay process gid ani selection process because all the while kami sa media makahibalo mi nga uy anak na ni kuan din nahimong kuan unsa ni requirements nga namang nahimo man siya ana ba no? So I don't know unsay process ninyo of selection. Okay, salamat sa imong pangutana, Ma'am Edith. Ang Rotary ga-celebrate kada buwan og team sad, no. So September youth new generation team namin. Amo nag-celebrate ang gitawag og Boys and Girls Week, which is ang programa nato ay ang Rotary Youth Week, no. Atong
giimbitar ang mga batanon sa high school nga mo participate sa 1 week nga training, no, o mga fellowship sa mga inter-school. Ang gihimo namo is we write a letter to the schools, no, public, private school, to the principal mo nga may duha ka estudyante nga ilang i-recommend to join this program. So ang mag-decide ana, ma'am, is ang principal. Normally they send the top 5% of the class. So medyo may mga achiever ning mga estudyante nga mo join aning Rotary Youth Week. No, for 1 week, ang atong chair na among kitawag perpetual chair kay si past President Rick Mejorada. Kay suito man siya sa pagpadagan sa parliamentary procedures diri sa atong gobyerno. Atong gi-assign ni mga estudyante, no, sa sangguniang panglungsod sa una sa city. Karong the past 5 years na sa province na taga trabaho, no. O mga other position, mahimo silang kuan sa engineering, sa accounting, whatever, no. Kung unsay gusto sa estudyante nga ilang probable gusto nga mahimong career sa ilang pag-graduate nila, amo po nang gi-interview ang mga estudyante kung unsa ilang gusto nga position. So dili kinahanglan sir nga anak ka og Rotarian ka maapil ka, wala na siya discrimination. Wala. It's open to everybody nga mga kabataan. Pili mo na qualified. Go ahead sir. Yes. Ako lang po nga idugang tong gisibya sa akong brother in Rotary, si Joshua, na kaning among pag-awhag diri sa DXDR sa atong Operation Pahiyom o Rotary Smiles nga kadtong mga nahibawan bisan inyong silingan, inyong amigo, inyong kaubana nga dunay diferensya nga bungi, no, cleft lip, pwede nyo i-inform sa ila nga ang ilang himon moanhi sa July 16 or kung doon lang sila mo pagpalista dito sa Norte Medical Center dito kang Mrs. D, no, ang chief nurse sa office niya. Mangutana lang siya dito sa hospital asa magpalista. Matuluan na sila asa dapat magpalista. So kung makaanhi mo sayo, better. Kung di mo makaanhi sayo kay tagalagyo mo, anhila mo sa July 16, no. Kami wa may problema sa pagdawat sa pila ka kadaghanon sa pasyente. Wala may limit. Kay among balikan na siya. In fact, ang first year na mo, ang among first breakthrough sa 2007 sa among presidente si Dr. Gingging Dublin, na sa among listahan more than 100 patients ang nasa listahan. So ang naoperahan na mo atong time mga 40 plus. So after 2 months nibalik ang atong partner si Dr. Williams para operahan tong nabilin. So kami wala kami problema o daghan mo, mas malipay actually ang among partner si Dr. Williams kung mas daghan ang maoperahan. Kay mo ang ganahan ko mo share pa gamay bahin sa atong partner si Dr. Williams. Okay, kaya sir. ang story sa young life is very touching, no. Si Dr. Williams is a plastic surgeon, no. Graduated summa cum laude, no. Na-train siya sa Stanford, no, as plastic surgeon. Nag-practice siya for a few years as plastic surgeon. Then niuban siya sa Osaka mission dito sa Vietnam. Na-touch man siya sa kuan mission. So ni-decide siya after 5 years nga naka-ipon siya sa yang panginabuhi, no? Iyang gi-dedicate ang iyang kwarta o iyang life aning mission. Kaya nagatuo siya nga ang iyang mission is a very effective, no. Kaya iyang gikumparar sa kaybaw man nga daghan man aning mga mission aning cleft, no, operations man sa iya god siya ang CEO, siya ang doktor, siya ang mover, no. Zero expense siya, wala siya mo dawat og sweldo. Kung unsay kwarta ma-donate, ihatag tanan dito sa pundasyon. Unlike other foundation na doon dagko kay sweldo ang mga CEO, daghan mga administrative cost sa iya, wala gyud. So makita nato nga ang ICSF ang nakita namo nga partner is the best partner we have ever, no. Medyo aksidente po ni pagkailan nato ni Dr. Williams kay nagbisita ko sa usa ka Rotary Club dito sa Kabangkalan Negros, tuwa siya dito. Dito may nagkaila. Ako siyang invite sa Dipolog and then hantod karon wa pagyud mo unlang atong partnership. In fact, this year
ni-expand na po si Dr. Williams dito sa Osamis. So we schedule sometime in October na po may medical mission dito sa Osamis, no? Kay daghan po dito nga mga cleft, no? So kay siyempre ang atong province during medical center is dedicated to the province of Zamboanga del Norte. Ni decide na po may nga dito sa Osamis na to i-held kay lain mga province, no? Kay sa una na yung mga taga Osamis gamay, very few maanhi diri sa atong probinsya, no? But of course kasabot ni governor na i-dedicate ang atong medical center para sa mga sa norte na hanon. So amo na lang i-decide nga sa Osamis may si Dr. Williams performs more than about 20 mission in a year. So makita nimo ang iyang kinabuhi, wala siya gihimo kundi mag-opera lang libre. And he works bisag solo na siya, no? He works from 7 until up to 3 in the morning to do surgery. Kung ana ka dedicated ni atong surgeon. Siguro sir, one of these days, o naa siya dire, nga matunong weekends, atong invite siya sa kapihan sa Dipolog. You're welcome anytime here during Sundays. You just walk in and then I invite mo na mo, pwede. You are welcome. We will Extend lang ang mo invitation. Yeah, we will. Maybe this coming Sunday. Yeah. Okay, so atong invite siya. Yes, we will. Together with you guys. Okay. Is Dr. Williams a Rotarian, sir? No, he's just dedicated to the cause because he believes that ang cleft surgery is a life changer sa bata, no? And one thing before I forget, ang package na to ni Dr. Williams dili ra taman sa surgery, no? So after sa cleft una, then sa palat, pag sa palat, this year and last year nagdala po na siya speech therapist. Atong ayuhon ang apil ang speech sa bata. So makita gyud nimo ang ilang dedication. Lahi ra gyud sa uban nga mission. Atong ipaklaro ni pre. Ang kini ang itong proyekto paghimuon sunod sibana, no? Kuan. At pasabot sa mga prospective clients, no, or kuan patients nga wala na bayad bisag 50 tabos. Wala. Libre. Zero. So pag-maintain o pagmag tambal libre po. So ang ato pasabot sa mga katawan nga dunay bikil ang ilang mga kabataan bisag dagko, pila mo dagko. Ang dagko, ang kuan gud sa medical research nila is kung after 18 years old ka, dili na makorek ang speech nimo kay ang imong brain na ingrain na sa imong deficiency. Pwede lang mo opera si Dr. Wilson ako diri ra sa lip. Ang palat dili na niya kay bleeder ko ang mga adult mo na i-finding nila. So there's more higher risk sa dagko nga tao sa palat. So kung uban, siyempre ganahan sila magwapo sila. Wala pumunta na. Kailangan ko yung ibang play nga, yan, kailangan ko yung ibang nga, sigmuho na sa masulti. So they just want to cross their lip play. So, pwede, madawat, gapon. Yes, madawat si Dr. Williams. Pero ang ako lang ipaklaro sa atong tagapaminaw nga ang priority gyud ang children. Muna ang iyang foundation is International Children's Surgery, but he will do it, no. Sa imong panabana ka pre, nakapangutan ka, how much will it cost? Tingali. Kini niyang panahitan o dili ni libre. Children. Yes. Children lang ka. Para may balawa makatahan. 60,000 to 100,000. Yan isod pa kayo espesyalista mo pa. Yes, ang ayon ni ani nato sa kading mission ba nga makita nimo nga naiuban among pasyente nakita namo nagpausab og paopera kay nagbayad sila og 50,000. Ang trabaho dili eksakto. Makita kay kaning surgical mission nato gani si Dr. Williams very meticulous ni siya. Makita nimo kung maopera siya kaning linya sa imong ngabel nakalinya gina siya. Ang imong ilong pagsara niya kung mahiwi iya pong operahan ang ilong para ma-straight ang ilong. So dadaghan mi kumidya diri sa among sa norte mga nurses sa doc, pwede ba i-repair ang akong ilong? Kumidyante man po ni si Dr. Williams siya. Bungian sa kanako nurse para operahan ako ang ilong. Joke ko niya. Yeah. So sa namin na ito, no, para kali panahon atong i-avail ang opportunity na kining libre service sa Rotary makahatag katabang sa itong mga nagsaunan nga wala kwarta ng mga pobre. Kailangan magiging ako kay gasto o patuloy ka o bisa pa ka na magkakwartahan ano pa
Mupatambal o sila, magpapira lang gid. Kay do you have to spend ka naamay specialista ba yung tanan? So, gihawak na to, no? Hawak pila ko hawak kay rotary ko pag. Wan si rotarian, pulis si rotarian. So, atong hangyo ang mga minaw karon, ayo mo kahadlok ay mo ka sa gasto kay libre. Tambal libre tanan, sige speaker na ko sa facility. Okay na why problema, no? Ang problema ninyo pumilitin na lang. Og inyong balon. ang plite among i-shoulder sa mga tao nga gikinahanglan. Imagine that. Asa ka mangita na? Amo lang gihangyo katong makaya ra sa plite, dili lang po nato i-abusar, no? So katong kay naka-experience mi sa una sa Siokon na po mga indigent dito nga walay pamiliti sa among gi-contact ang nurse sa barangay nga mangayo muna og kwarta, mahuwa mo kwarta sa LGU. Among giripanan sila pag-abot dere. Kay namo gyud mga tao nga di gyud ka-afford pag-anhid dere. Pero kung maka-afford mo, please. Oh, kay maabot beto 1,000 ang kay duha man gid sila manhig og report. Kay na may guardian or parents, no. Pero ako lang giahwag sa tanan kay igsunan nato kung kaya ninyo ang plite, ayaw lang pod og pangayo. Katurag yung kinahanglanon, no. Mo man atong sakit sa kultura nato usahay nga libre, gusto palibre na lang tanan. So ato lang yung giawhag nga katong kinahanglan wala may problema pagsuporta sa inyong plate. Talaga na ang oportunidad na makapahimusta ng libre nga serbisyo na amot tapila ka tuloy kang balik yung hitabo. Every year na dere. You don't have to wait for another year. Ang ako lang gikuan sa atong kaigsunan ba nga bahin aning pamiliti ba kay og dili na to i-take advantage ning plite ang kanang kwartaha mahatag na sa lain nga pasyente nga operahan nato, di ba? Kay og naman ay budget ang atong foundation. So kung kaya ra niyo plite, nakatabang mo sa inyong kaigsunan nga dunay problema kay mas madugangan nato ang pagpa-opera sa lain nga pasyente, ang katong funding nato mabutang nato sa pasyente. So anahon nato pag kuan nato nga kita nakabenepisyo ta by not taking advantage of the benefits kay kakaya nimo plate at matabangan nimo ang imong kaigsunan pod og maka-opera mas daghan, no? Okay, thank you so much. Tinuod gid lang gingon nila dit nga real superheroes are not up in the sky. It's Rotarian in action. No? Okay. Thank you so much. Dayon for the mirror. Ato unang putlo na atong discussion kaya atong i-acknowledge dire ang paghiabot sa usa sa ato ang pinasidugga bisita karong Domingo sa atong kapihan sa Dipolog, ang ato ang halangdon nga Vice Mayor Attorney Senen Olvis Angeles. Good morning, sir, and welcome back to kapihan sa Dipolog. Wata na dayon ang sa Sunday. Tara ang microphone, sir. May buntag dit, no, sa mga kauban sa kapihan, si Edgar, si Paul, si Pari Ruben, o ato mga bisita usab nga mga very, very active Rotarians, no? Sila si Lindon o si Joshua. Sa atong mga kaigsunan sa Dagway sa Dipolog sa probinsya sa Buanga del Norte, ag sa miaging Domingo pasaliwa lang yun mi nga wag yun mi katungpa kay agi You are forgiven. sa atong affair, no, sa araw ng Dipolog, no. So kaninyong tanan mayong buntag. Okay, let's start the ball rolling kay nakahisgot naman ta sa bahin sa atong Rotary diri silang Mr. Lyndon Sidiet o si Mr. Joshua Bicoy. Mutabok na pud kita bahin sa atong City Government of Dipolog nga pwede ta interaction, sir, ha. You may ask question sa atong Vice Mayor nga daghan kaayong kalihukan regarding sa umaabot nga celebration 100 years, no, nga founding anniversary sa pagkahimugso sa Dipolog City. Okay, dayon agabi sir kita man ko sa imong dagway dito tarpaulin pagkapogi man kaini mo dito usa ka buk tarpaulin dito sa kuan dito sa Boulevard, no, ada ko celebrate come celebrate with us 100 years founding anniversary Dipolog. Waka kita ako kita kini wala ko kita si Attorney James Widogis duha ka buk gid ang tarpaulin to dito sa Boulevard agabi kita nako duda ko ani ni agi mo am dagito sa tarpaulin giduha ni James sige
ang lain po nga nakita na ko dito si Konsihal Margolita Pinsoy. The same mahila, come and celebrate with us, come join and celebrate with us. O lain pa yun si Konsihal Kenny Ong. Nilahos man ko, gikan ko entrance sa City Boulevard, paingon ito tumoy kay ako gipang ihap. Anong ako nakita man ko, dili ka nakita. Wala, kadjut lang. Dayon, tanaw na ko, entrance pa ito tumoy. Ako nakitaan maurag yun si Attorney James Verdugis, duha ka buok ang tarpaulin. Ako kung giihap. Dayon si Konsihal Margolita Pinsoy, usa ka buok tarpaulin. Dayon si Konsihal Kenny Ong, naminaw siya karon, usa po diya ang tarpaulin des Boulevard. Dayon si Attorney Jojo Napikit, wala pa siya. Si Vice Mayor Simen Angeles, tuwari ito, naka-Amerikana po. Tuwari ito, ikaw, asama ni mo Kaya nang nagpabayad itong ngalang ito, di lang mga gwapong magwapa. Walang magpabitay siya noong. Vice, tinuod na yagingon, Vice, appeal ka niya. And so, seriously, sa ato ang discussion dito sa Kapihan sa Dipolog, nalitay tang nakita nga, gwapo kay Boulevard, daghang mga negosyo diha gikan sa balot paingon sa mga barbecue uban pa naghatag og livelihood no project sa ato ang mga kaigsunan pero hangtod karon daghang kay pangutana bahin anang commercial complex kana sa daw na mahuman o unsa pa itsura ana unsay naa diha kay pwede ba mi maninda diha ni Edgar sideline namo kay nindot kaayo dayon ato pong namatikdan padulong dito sa tumoy no kay namura mo phase 3 na mo sir anang atong boulevard pohon or dayon ang mga kada bitong I understand nga gikan sa private individual no ang gatanom diha anang bitaog diha nga gi-maintain mismo ni Mr. William Uy, igsuon ni former City Mayor Roberto Uy, nga nangunay gani siya dito pamubo, kita gid mi, nangunay siya dito pamubo, namunit po siya mga sagbot dito, no? So, I think this is a very laudable project sa City Government of Dipolog, nga walay daghang kuan ba, para lang sa tanan. What can you say, sir, bahin ani ni ang commercial complex taon na sa Boulevard? Okay, actually, kining duha ka building sa commercial complex kaning kuani kanang tiwasonon lang yun no in fact kining first building doon na ni mga spaces for services mga restaurants mga uban pang mga retail businesses no so with the other building no di lang ko kayo ka specific na detalye og unsa gyud ning mga display or mga services na diri sa first building ug unsa pa ni sa second building but what is important is for rent yun yung tanan no dayon kining duha ka building doon na ni mura og bridge across General Luna murag walkway. Walkway. So di anas to nga. Wow, so from the other building A, to the other to building B, pwede ka mo tabok, no? So walkway. Mo nay mo ginay perspective mo nang sa duha ka building. So and we would like to tell our people nga kining duha ka building wala ni loan sa atong city government. Is the fund income and the appropriation of the city government. Morning, makita nato nga ang katrabaho ni administration, no, except kining second building nga murag ipa-contract na lang ang labor kaya ron nas paspas, no. Now hopefully before the end of this year, human na gyud ni. In fact, we have already passed an ordinance regarding this for the rental o mga spaces nga among ibahin-bahin sa mga buildings. So with this, no, we hope na this will be an additional income for the city kay ang ato ang dakbayan karon murag ang tumong tuyod nga we should be self-sufficient no nga doon natin kaugalang income dito magsalig sa Internal Revenue Allotment. Okay, thank you so much, sir. Una tayo padayon sa unahan, ato una nga tagaan o panahon nga manamilit kay doon na ni importante kayo nga lakon si Mr. Lyndon C. Diet ato past President sa Rotary Club of Dipolog. Salamat kasi pag attend karong butaga, sir, o ginatonta nga next time around moari lang mo dire para welcome gihapon ang Rotary. Yes, enjoy kayo ko sa kapihan no na first timer no but
I belong to Church Dipolog Christian Fellowship. Kusara man namang service sa adlaw, so 10 o'clock na. So part sa dedication na to as a Christian, I have to go. So bisag enjoy kay ko, manamilit ko, pasalamat kay ko sa kapihan sa among pagsibya sa among proyekto sa Rotary Club. So salamat sa inyong tanan. Pero ayo mo kagol naman si Joshua, siya mo padayon sa mga programa namo sa Rotary Club. Salamat sa inyong tanan. Okay, thank you so much, Mr. Lyndon C. Diat, atong Past President sa Rotary Club of Dipolog. Dayon, balik lang mo diri pohon, sir, with Dr. Harris pohon, malayong Ginoo. God bless you. Balik ta kang Vice Mayor Senen Angeles, pinaagi sa pangutana ni Edgar Sorondagar. Okay, daghang salamat, Vice, good morning. Nakaaluwi mo tayo ng Vice nga, all taken na daw ng mga stalls na sa Boulevard Vice. So wala na i-chance mga taga-Dipolog kung tinuod ni at mga negosyantes Dipolog. Hindi po mahal kayo per stall. Kaya manila lang most kung sa nagkuanan ni nagrinta na karon o kanang nakabook na daan are businessmen from Metro Manila and Cebu. Murag dili man siguro, Garno, kay in fact open pa man ang city to accept possible, probable mga negosyante, no? Now, atong kung kita priority, kini mga atong taga dinhi, no? Taga dinhi, but di po nato malikayan nga there are many outside businessmen from Dipolog. Labi na itong mga, kinibitong doon ay mga franchises sa, let's say, coffee, no? Coffee shops, mga Starbucks, doon nagyoy nagpakita og interest, no? And don't worry, kay daghan man po ning spaces, no? Daghang spaces ni sa duha ka building. So we are still open, hanggang city is still open for anybody, no? As long as mo qualify, doon na may mga qualifications. Okay, sir. Before tamo adto sa lain nga butang bahin gyapon sa development of Dipolog City, kanang walkway mong mention earlier, o kanang commercial buildings duha ka buok atong tawag commercial A building, commercial building B, no? Then in between ay walkway. Ang katrabaho ini is local workers only from the LGU. Yes, administration. By administration. Yes. Dayon ang contractor. Wala contractor yun. It's by administration. Okay. So asa man ni siya na model na to, sir? Siyempre bukod man ta nga gikan ba ni sa si Edgar gikan sa kanang Petronas Tower sa Malaysia. Unsa ba atong kuana ni, sir? Murag ang ga-design ni is an architect from Manila. No, mura o di lang ko kayo ka remember og unsa tong iyang design nga gihimo. But this is a new concept bitaw sa architectural design nga musot pod sa atong dakbayan, no? Mo na nga gikuha ni mayor nga design. Doon na siya concept that will suit our environment sa city, sa boulevard, then ipaom po sa architect nga gahimo. Okay, additional info from Councilor Ben Gregorio. Report, damo ko po yung bataho, no, nga, usa sa mga dakong haligi daw sa atong lawigan, ikomentaryo nga kining atong ordinansa daw, violation sa trade law, kay kuno favored sa mga alien. Ako rin tubago na programa ang labaw na to ka sa sanggunian ang authority ini at atong ipa-speaker po ni how to is that nga it is a violation of trade law nga favor sa mga dayuhan kini atong ordinansa. Pareho ko na pre. Actually wala man tay gibutan sa atong ordinansa nga mga alien ng atong gatagal preference nga maka-bid or makakuha. Anybody, Filipino citizen, then doon na may mga requirements lang, no? Nga bot na to sabton nga atong tumanon before we can make our offer to bid, no? Kay open man sa tanan bisag kinsa basta kay doon na lang tay qualification nga doon na po tay legitimate nga negosyo. Anybody. Now wingon ta nga alien wa man po di man po makanegosyo ang alien yun diri sa ato, no? If you are a registered businessman, then if you are registered in other places, then that means you have a legitimate business. Then if you want to rent sa atong building, so
you can apply. Anybody can apply. Ang pasabot po tayo pre nga, ang ilang bot pasabot po ko nga pro-rich daw, dili pro-poor nga atong ang kanang complex karon. Ang ipasabot nila nga pwede daw sari-sari start taron hatingali ang ipasabot nila. Amo ba kanay ipasabot ala nga pro-rich daw, dili pro-poor. atong concept na is wingon ta nga is for the masa, then we will make a building or kinini ang negosyo para sa syudad nga para sa masa. But if you want, iba ba kasi atong mga tao po nga kinahanglan po tag mga medyo mayo pong paghamutang, mga maayo po nga mga baligya, dayon doon na po yung mga maayong pagkaon, mga services, then we will also invite those who can afford. Basi ayun ang gusto ko nga kanang complex, bigyan lang mga lugaw, mga utanon. Pwede man gyapon na og dunay mga inaanang baligya, but in a different concept nga pagpakita pa display. Yeah, so naman po tayo mga pareanang barbecue, dagan man po tayo mga kananan diri nga inana, no? But if atong bot pasabot nga whole stretch of the boulevard ato nang ibot ang anan, di pod maayo, no? Magkinangita pod ang dakbayan nga medyo presentable, maayo ra pod sa atong mga katawhan, then hayay ra pod sa atong mga dumuduong. Okay, sir. I would like to add sa question ni Consihal Ruben Ligorio na more on the commentaries na pro-poor, pro-rich ang commercial building, dayon alien ang ma-occupy possibly. But it's a valid question, valid observation. Because, for me lang, sir, daghan mang na-sprout doing mga businesses nga run by aliens, so to speak, no? Vietnamese, di ba? Taiwanese, di ba? Daghan doing mga businesses, okay? Chinese, okay? And then, nga nang di po nato itagaan sila po og kanana ang higayon nga mo do business diri sa atong dakbayan sa Dipolog, especially so nga naghatag sila og sakto nga taxes, nagbayad sila og sakto nga taxes, and then ni law abiding citizen sila. Then and another thing is when you go abroad, mag-exchange mo culture and tradition, dili pa na maayo nga ma-enlighten ang mga katawhan nato diri nga dili makaadtog abroad nga makakita sila nga inani day ang tradisyon sa Vietnam, inani day ang kultura sa Taiwan, inani day ang kultura sa Cambodia. I think it will enrich our personality. Okay. Kasi mo na tawag, open na ito sila sa mga negosyo. Isa mo ba yung negosyo? Ingon na, di sa ato. Diba? Kaya nga itong boulevard karon nga complex. Design na sa itong mga medyo, disinti kayo mga klase sa, design gina. Labo ko talaga karon, palitan ko na, wagi Pilipino, pag matihik, ato ang kuno lang doon, kita na mga Pilipino, matihik, pantari mo na may invest, o dili yung take ko dito ko capital kasi kumpre ang mga Pilipino capital o na capital dili kay ba gid yung business ang kay ba pero tama ba pag mo sugal og nga di mo tagaan kaya naman sa to pa wala na yung invest niya di na to pa invest na mga alien kay sa mo unsa mo paglipang sa tong syudad na nga kita na Pino tipunan maun sa nya kani mga dato diri lima pun negosyo wala akong buta na po nga ako na inisipay nga di man tuloy pro-poor, di mo na pro-rich. Ang ato niya, kung maka-afford lang tao nga mong business, you are not barred from investing, di ba? Okay, so doon na kay comment ato sir before ang question Edgar. Actually, ang ato kong dakbayan sa Dipolog is free enterprise, no? Free enterprise. But it doesn't mean nga, free enterprise ta because of our concept ito nga atog yung ipakita sa mga tao nga we are really for the poor, no? Para kita sa mga pobre, para ta sa mga masa. It doesn't mean nga all the things nga atong himuon sa atong dakbayan para nagyod sa kuan sa mga pobre. We are really ato man gitan-aw tanan, no? In fairness sa tanan nga mga tao. Let's say Boulevard, open mo na sa tanan, mapobre, madato, magkanto man ganito. Even kuan sa kinsa da mag-exercise na open, no? But with regards to economic, supak na pagsaw na naamay mong jogging. Bisan gani kana mo na kana sa economic enterprise also sa Dipolog, doon na po yung mga mag-vary po ang type of economic enterprise nga put up sa atong dakbayan, no? Kaya as I said, our city's aim is not really nga
we are era dependent, but we should be self-sufficient, no? Nga doon natin atong kauli. Na economic enterprise. Yes, this is one of the new economic enterprise nga tanaw na to nga medyo makadugang-dugang yun sa income sa dakbayan kay mabalik naman gyapon nato nis Ano di po sa sigilon? Oo. Wala nga para lang ato pong usbon nga our economic enterprise nga gi-establish karon sa Dipolog is not through loan, no? Wala gina loan na parang duha ka building wala loan, ang atong hospital wala loan, no? Just recently siguro nakita ninyo ng City Hall Annex. We have already finished the 3rd floor. Then we are now building another floor, the 4th floor. And to tell the people that is not a loan, that is the local income of the city. Okay, salamat kayo sir. Dugang pangutana gikan na Edgar Soronda. Okay, salamat, Beth, no? Pagtuki pa lang ng development of Boulevard, logo fine mo na siya, no? Sa plano, nakibit naman nato ang sanggunian sa una during that time. Doon na siya component, no? Ang na-green component, na-commercial component, is mo na siya kanang Boulevard, na-component, the green component, commercial component, wala ba ni na usubay, maura ba gihapon katong karaan gud nga giset or was that is sitting from the logo fine or ato ba to sa local government o maura ba gihapon nagisunod karon kay sa atong nga plano gumura mag equally distributed ang whole stretch na ana ng mga Boulevard. Maura gyapon ang original plan sa from the start of the project sa Boulevard kini sa logo fine. Maura gyapon dunay commercial, dunay para sa kananaang playground, dunay environment, no? Tanan, no? Kumabena nga nalipay ra pud nga there are kanini ang concerned citizens, no, sa atong dakbayan. Especially I would like to mention si Mr. William Uy nga kanagyong gwapo na to mga kanong dia at his own expense, at his own effort siya gid taon na, no? Mo nang we really voluntary wala gyud na nangayo og ano. It so happen nga he is the brother of the former mayor and the brother-in-law of our mayor. But sa gipakita niya ato bang makita nga it's not only on kanana ang atong mga tao diri sa Dipolog no nagyud concern sa atong dakbayan. So the same ra na no, ang mga settings diya nga dunay portion nga commercial, dunay playground, dunay sa environment, no? Dayon mahitungod ining mga shoreline protection. Okay, ato nang i-hold ang pangutana ni Joshua kay bahin man na sa legislation. Ato nang padayon ha? Ato nang itabok na pod kay daghan man ang dagko nga mga projects karon sa city, government of Dipolog, mutabok ta na pod sa city hospital nga gi-construct karon ongoing sa city of Dipolog. Kumusta na ang ato ang Corazon C. Aquino Memorial City Hospital? Is that the correct name? O unsay update ani sir? Pila naka-percentage sa work? Loan ba gihapon ni? Ato emphasize dayon og mahuman ni pohon makaabot ba kani sa ato ang 100 years na celebration sunod tuig? Kining atong city hospital is undergoing construction, no? Now this is not a loan, no? This is a grant from the national government amounting to about 150 million. Now karon the city has already received the first tranche sa grant, no, about 50 million with equity from the city nga kining kaninang piloti mga foundation. Then I think as of now human-human na ang foundation. Malangan gud ta kini mang foundation kay diha kanipaan ko na. So kinahanglan nga kuan gyud mga pipe, solid no? kay no ang foundation. So ipilote ng piles diha dayon murag ready na nang karon ang foundation. Then by the time nga mahuman na paspas na nang mo pasaka na dayon. Then I think the target of the city is ug mahimo na mahuman before the centennial celebration. Hopefully, no, if wala lay mga kakulian, no, then for sure na with the city administration's thrust nga mahuman na, again this is also administered by administration, no, except siguro unya sa mga importante nga mga
parties sa maong construction nga i-by contract. But for karon murag by administration yun ang gihimo. Muna nga medyo langan lang karon di pa nato makita kayo ang progress sa trabaho because ang pundasyon pamanggoy gi trabaho nagpilote pa. So hopefully ang target sa atong city mayor is mahumani og mahimo. Siguro it will be hindi mga ni operational but it will be finished before the centennial celebration of the city next year. Okay, wala ibang utana ba yung City Hospital? Okay, Edgar, before ta mo adto na pud sa lain nga dakong proyekto gyapon sa city government. Go ahead, Gar. Okay, bayan sa mga hospitals. Dipolog mo na kami kitag hospitals din kami na napoy bago na tong hospitals pero concern lang nato ang services kay we in Cebu lately. Napa-examine dito din naka-mention ko sa laboratory dito sa Cebu, especially with my son. Mura ba ang doktor hingang haba niya ang doktor? Ha? Wala ba gyapon mo sa Dipolog ana ba? Wala ngin ko nga daghan na di ana napoy ba kaming hospital high time siguro nga atong ilang taon with too many hospitals na ato nga wala tani aning klase sa mga simo ko gatukan ba ingon niya siya doktor to ha wala gyapon mo nito sa Dipolog dalawa sa mga plano na to ani Vice no ako lang curiosity lang ni dala curiosity do we have to acquire or kaling yang hire mga ngani o atong i-modernize kinas bagay para maundang na ni kay absent doctors nga diri ga servisyo before to na dito nakita po nako dito nagkamit po mi dito dito sa Cebu no dako tao sa Cebu pero kung naatan ng mga serbisyo dito pero mabinipitid po ta kay Dili na po mag-neighboring Cebu. Neighboring provinces will be coming here po din sa ato with manon na Actually, ang new concept sa atong hospital is this, no? Mura og karon god sa mga dagkong hospital sa Manila or sa Cebu, na naman gud ni concept karon sa medical profession nga o kini mga medical mga companies nga murag doon na partnership with the hospital. Let's say, mo supply sila og mga ekipo, laboratory, dayon sharing na lang dayon. Dayon, they will be the one to train at the expense of the hospital sa mga personnel nga mo dala. Then, mo provide sila mga equipment, modern equipment, then ibutang nila sa hospital, then share and share alike na lang. So, that will be the concept. And I was with the mayor when we talk over these things with Secretary Ona, no, kato ng pag-finalize ni Sa Department of Health. Sa Department of Health. And this is one of the concept. In fact, just lately, ang atong mayor, nakadawat na og dunay kuan nga mo-donate na og mga equipment, no? Not a surplus, not a second hand, but brand new equipment for the hospital. Dunay na mo padala na gani pero sa pamantay kabutang no. So this is the concept, no, nga ang concept yun nato diri nga although, yes, tinuod nga dagantang hospital din sa Dipolog, but ang atong gituyo ini nga at least doon ay mga kumplito na sa laboratory, no, bisan tuod o gili pag yung kaita maka-hire o mga maayong espesyalista, but kining examination, mahimo na nato sa atong hospital o niya diri sa Dipolog, atong dadon sa Cebu sa dagong mga hospital, then at least maminos-pinos ang gasto sa atong mga pasyente. So murag mo ni concept karon, no, sa atong city hospital nga it will be a private public partnership, no, with especially sa mga medical companies, no, kay mo manigihim in fact bisan sa St. Luke's Makati Medical Center mo manigi panghimo nila galing dinagko na po kay ning ila, no, partnership man nila. Share and share alike. Okay, thank you so much. Before ta mag-commercial break, ato unang pangutanon si Vice Mayor Senen Angeles, kabahin na sa kalambuan sa ikatulo nga dakong proyekto sa City Government of Dipolog. Number 1 ang Boulevard, number 2 ang City Hospital, number 3 ang ato ang sports complex sa Ulingan. So, unsa may ato ang latest update sa ato ang Dipolog City Sports Complex sa Ulingan, sir? Ang atong sports complex building is medyo manuman naman, no? What is lacking is the air conditioning unit, then katong mga function rooms nga nagpalibot ni ato pag yung kayo mahuman. But ang katong field, no, gisugda na o gitambaka na, then the target of the city is
to complete the track oval, no? Muna unahon. Track oval, kaya ro magamit na ang maong lugar sa mga athletic competition, like for instance kining sa mga running event, dayon kining mga athletics o kining mga ball games, no? So ginahinaya na makita ninyo nga medyo habog-habog nang ipangtambak karon sa atong sports complex. Yes, sir. Sa sulod, no? Dula na yun, no? O dahil mo dula ito nga, kuhan, PBA o NBA ba ka? Pwede na, kay. NBA, ha? Maling ko rin, ready na, wapo na kayo, wapo na ang time. Dili init ang sulod. Dili. Comfortable tabling pod. Air conditioning. Mula tigala ba ito kag yun sa paghimo? Kaya bisag kanahan sa tao, niya, bukta magyapon, bisag ko wapa ba air conditioning yun eh. Wala nga libo ko kasi architect ako taga award. Mayo kayo, pero dito to tell you frankly, kasulod makaduwa lang, giduwaan ka na mo sa araw ng Lipolog. Dito kaduwa mo ito dito bida. Wala po ko yung si ano dyan, wala ko si Lebron. Katulong balik dito, Si Lebron James. Wala, gwapo na. Ang mas lang naman, finishing na lang. Yes, sir. Go ahead. Actually, just last week, na representative sa PBA nga ni-inspect, ocular inspection kay the city to the mayor is planning to hold one PBA game dito sa Dipolog. I think that will be after the opening of the conference by October. Okay. Dire na sila, doon na yung taga-PBA. Wow. Inapunta dili na kitong PBA nga katong mga veterans kung dili kada yung ongoing nga competition. Appeal na sa conference nga nila. Kanabit ang out of town nga dula nila. Thank you so much, Vice Mayor Senen Angeles. Dayon, mutabok kita dito sa istasyon alang sa ato ang panginabuhi. Ready na si Danny Lod. Danny, take it away. Actually, kanang sa PBA by October, ang ikuha na ko is Ginebra, sa Kisek. Kaya ang Pero part of the... Pwede sila dipili sila, pre. Part sila dipili sa ang punta, out, Okay. Wala nga opening sa next conference is by October man. After the opening lang ito, doon na na-schedule na ito. Pasok, dibuwa ka na yun. Basta sa katinood ng sulat listing ang provincial doon na. Yeah. Dugay na. Pagpura ito, dugay na. Napurak naman po sila na palit na yuta. Salamat po. Oo. Kaya ito sa Pechikola sa una. Oo, hala. Nahilog mo. Ano na ito siya? Kaya sa Lungol. Agad at pikas. Hindi kasada. Next week. Robinson, halapit. Sabi niya rin. Ito bitong Ubiga sa Pechikola sa una. Pero na dyan na. Santa Filomena. Ikaw na dyan na. Nag-suwal pisting na doon. Suwal pisting na doon. Kaya yung na Sila lang ba pasulit ka na kung mag-umbaraw na mag-fishery ordinance? kaya amon din yung pagkaya, ipinipon niya. No plastic na nila sila. Pero kabila pa paper bags. Kalit yung YouTube man, no? Iputos na biya. Manila paper. Wala na biya plastic. Dahil sa saging. Wala ka sa baon? Kaya plastic na ito. Ito. Ayun. Kaya mga commercial establishment, sa makimo, mga plastic na nila. Tapos merkado, man itong isda. Ano sa una ka pumalit mo kita? So, mga hindi daan gina sila. Merkado daan, ito namang groceries. Mga plastic mo na ilang Ginagila pa ba yun? kaya naamoy time frame nga. Ano saan ninyo i-dispose tama sa yung plastic. Kaya kansin sila na mo yan. Hindi ko managit. Hindi magpasod ko ang ulan sila. Nakagalaw rin ang man ang ganun na. Ganun na ako na sa panday. I will introduce that in next year. In the next year, kung na ako anak. Doon na naman ito actually, doon na resolution before, but not the Ako na ko yung break, i-prepare na para hindi mo na ko, nakalangan ko, ganahan mo kayong pinding pangakuan. Hindi ako, nagalay ko yung panulog sa report. Ay, mapuda na nga kung ano nagsakay. Kana na ang nag-clap ang atong mga kanal. Agi ba, mas kisagagan. Ako gusto nga sila pa. Ang ibang break. Sa ako break, napinding ko. Basta na niya akong babasa. Ano na, pwede ba na burang na, magurang na, o heritage na. Pananay, nagkaroon ng mga tuliwa.
Ilusog ng kanila. Wala din. Kailan naman Sa una, magsugod natin yung sa una. Mauna ba na siya po, no? Pero ang violation na naging mo na una, ilang di mo daan ang kuhan. Iguba na rin ang pag-reserve sa okay. Bagay pa kikirin? Ano yung pangutangan mo? Kaya panalitan ko, kanang magsaysay. Kaya bubuan mo po ng sa city. Yung guba or ang DepEd? Ang city. So, does it apply to you sa city? Nga bubuan mo na magsaysay ahin kung mo kung ano demolition permit or mangayo mo dahan. Kinsa ba yung pangayuan? Okay. So, ang City Engineering Office, mangayo or City Mayor's Office, mangayo o City Engineering Office, kaubo o demolition permit. Or you can demolish the magsaysay ng kalite. Ay, ang Kapitolyo, di ba magdaan? It takes one for the premature from Sanggunian. Sanggunian niya. Para ko dito, kapag mo ito nga nang giguba nga Katulong Bridge, paingon sa Santa Isabel, na hindi pa sa may resolution na authorizing the... Resolution or ordinance? Resolution. At ito, among giwahatag authority ito guba. Okay. Katulong dito sa Isabel? Ordinance, ano? Ordinance, no? So, ang dinil sa kapitong palitan, ang sa ihatag dapat ang resolution or ordinance? Yeah, ang public hearing wala himang galing ang public hearing. So, karon panahon na ngayon lang sila o demolition permit or building permit After the demolition. After they were advised by the UBO. They were placing the cart before the horse. Or the horse. Kay mo ni kuan man gud sa mga katawang in action kay ang katitulyo man gud Yeah, yusog nila. power. Alam sa gulian kabago na. Kamuli ang Libo ko. Bago ka lang sa gulian? Bago na gayo? Karang amo pa, magkaraan building. Lugar na. Karena di bawah nama kunci itu. Apa pernah kalau why did he do it? Why did he do it now? This service. Sebabnya. Focus lang ta objectively kung sa inahitabo di lang ta mo touch diri ka sa palite. Ang ato ala nga ang legal point of view dayon ang kuan kana na ang kay whether we like maka-improve man pud sa image din sa Antipolo City as the capital of the province kaya maka-improve pud sa image sa LGUs na Pero ang city government ko nagkadugang daw floor sa siguro ang may loan. It depends on the managerial and supervisory power of the one city. Kaya kung third floor ko ron, ang whole engineering topic na naman o sa general government. Okay, I think they have an era of about 700. Daghang salamat. Balik kita sa ato ang kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga nanuka diri sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Og madungog kita sa RMN DXDR og IFM og ala sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Dayon, kauban na to si Silbert Bindoyano, ang atong IT expert nga mo'y nag-manage sa ato ang website sa atong live streaming. Dayon si Tax Ilumba, si Danny Luo dito sa istasyon. Atong kauban din sa ato ang panel si Paul James Hocolan alang sa iyang nobena pagpadayon o musalo si Edgar Surunda sa iyang litanya usab sa panginabuhi. Aya ta balik ang Vice Mayor Senen Alvis Angeles. Paul James sa imo ang mga nobena dias panginabuhi. Okay, daghang salamat din. Ang kapihan sa Dipolog magpasalamaton sa itong mga sponsors kang Penro Carlito Tupalia, kang Provincial Schools Division Superintendent Sanary Amit, kang Honorable Apple Marie Agolong sa Dakbayan sa Dapitan, si Mayor Patrick Jing Chan, kang Mr. Alamalo Dagpin, kang former City Mayor Domedor Halusos Jr., Mr. Walter King, kang Paro Virgilio Alcomendras, iman kang Mrs. Milagros Agustin, kang Lady Arita Pahinti Tumong, iman kang sa Janos Marketing. Yung masab, salamat nga ito na sa Wilson Elite Chicken and Hog Buyer. Salamat, Paul.
Edgar, go. Okay, dito. Salamat sa pasalamatan. Una, ang atong venue, ang Sangos Fried Chicken, ang nangangutang sa Hotel Camila 1, ang Lels Lending Investor. Nga to sa atong presiding officer, sa atong Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, Vice Mayor Atty. Senin O. Angeles. Nga to sa kang former Congressman Atty. Rosilier Matoy Barinaga, kang Board Member Cedric Adriatico, Segundo Distrito, sa Rose Kinder School sa Barangay Estaca, sa Pipix Lodge and Pipix Pension, the Budgetary Pension House. Nga to sa kang Dr. Philip Limsi o kang Doktora Ana Limsi nga pwede na karon nga may mga attending physician sa bisang asang ospital dinhi sa atong Laluigan og duha ka dakbayan. Nato sab sa Gloria di Dapitan, Fantasyland og sa Dapitan Aquamarine Park or Dampa. Nato sab sa Sai Bazaar, sa Cebu Educational Supply pinakabago hamugaway nga educational supply dinhi ka sa Dakbayan Dipolog kanhi Cebu Store. Og imo sab sa An Seafoods House sa Barangay Barang pinagyan ni Attorney Clyde Naonga. Nato sab kang sa atong amahan sa Laluigan, Governor Lando Yeves na Palisong Turmanon, og nato sab gipalayon sab kita sa Kamayan ni Manay sa Sunset Boulevard, Dakbayan sa Dapitan, ipinahian ni former Mayor Sili Halosos Carion. Mao kini mga nagpaliusab sa atong panag-uban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Good morning sa atong mga live viewers no sa atong streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Daghan na gid ang nagmonitor Manay nining ato nga Tulmanon Kapihan sa Dipolog. Hello world. Okay, balik kita sa atong kapihan sa Dipolog. Kauban nato si Mr. Joshua Bicoy, atong administrator sa Philippine Red Cross, og niani siya diri kay Rotary member po siya. Gibili ni siya sa past president nato nga bisita ganina, si Mr. Lyndon C. Diep, no? Sa atong Rotary Club of Dipolog. Kauban nato diri ato ang panelist si Konsehal Ruben Ligorio, absent si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir. Kabalo ko ga-monitor kagihapon karon. Okay, so balik na kang Vice Mayor Senin Alvis Angeles. Mao na ni karon atong gitawag nga we will discuss on the burning issues of the day. Kay daghan kaayo mga hiniusa, mga queries, mga pangutana nga ato po ning gi-entertain tungod kay valid questions kani og mga queries nga nanghitabo diri sa ato ang Dakbayan Dipolog, Lalawigan, Zamboanga del Norte. First and foremost, ang at siguro ang pinaka popular karon, dili controversial nato iingon kay tungod kay nagpalambo man pud kini no sa ato ang Dakbayan Dipolog, Lalawigan, Zamboanga del Norte. So ang pinaka popular karon nga issue mao ning pagguba sa ato ang Capitol building. Kitang tanan hibalo man kita nga ang Capitol is the seat of power sa ato ang provincial government of Zamboanga del Norte under the administration of Governor Rolando E. Yeves. So karong panahon na kay giguba ang atong Capitol, daghan kayong nangutana ngano nga giguba ang Capitol, unsay mahimo niini uman kini maguba, unsay ipuli sa ato ang Capitol building. Dayon on the part sa ato ang mga legal minds, kini ni ang query gipangutana kini o gi-address ni ngadto kang Vice Mayor Senin Alvis Angeles. Matod pa sa query diri ato lang ni Bisayon kay in English man si Vice Mayor Senin Angeles as a lawyer, as an experienced legislator, and as the presiding officer of Sangguniang Panglungsod of Dipolog, ang pangutana mao ni unsa ang kaakuhan sa usa ka konsiho or Sangguniang Lalawigan for that matter nga mohatag og grant ngadto sa mohatag og authority, not grant, ngadto kang Governor Rolando E. Yeves sa pagguba sa Kapitolyo. Kinahanglan ba gyud nga mohatag ang Sangguniang Lalawigan og authority ngadto sa gobernador para moguba sa Kapitolyo, or dili na kinahanglan dayon og kinahanglan manggaling ang authority kano sa akin ni dapat ihatag sa sanggunian nga naglingkod diha sa ato ang Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte before the demolition or after na sa demolition. Kang kinsang buhatan pod mangayo ang probinsya sa demolition permit or construction permit for that matter. So kining tanan nga pangutana tagsa-tagsaon ni og tubag sa atong bisita karon si Vice Mayor Senin Angeles. Sir, go ahead. First of all, akong tubago ni objectively. Yes, sir, without any politics. Objective ta dire. Okay. Kini niyang paghatag og authority to demolish a public building or what, no?
kinahanglan ni ipaagi gyud sa sanggunian concern kay whatever action nga himuon sa usa ka hipikutibo di na niya mahimo kung walay authority gikan sa sanggunian concern. Now, kining let's say kining pag-demolish, no, pagguba sa mga edipisyo sa gobyerno, it should be through an ordinance by the sanggunian. Ihatagan ng authority ang chief executive to change, to demolish or construct whatever, no, sa public building. Then kinipod nga authority should be given to the chief executive before any actual demolition shall be done, no. Sa ito pa sa wala papod, no, kay how can you give authority if nahumana or doon na mga nahimo na, maybe just to himo na tong more technical is to just concur with the act of what has been done, no, inana, no, whatever, no. So that is the procedure, no. Now, asa man ta mga og demolition or construction building permit. Now, on the part of the provincial government, kaya nga atong kapitulyo namutang man sa siyudad sa Dipolog, so dili mangayo sa building official sa atong dakbayan, mangayo ta og building or demolition permit. Kaya tanan nga mga himuon diri sa Dipolog, sa dakbayan sa Dipolog, kinahanglan man ta og permiso gikan sa building official. Pinangutan na, unsa po hinungdan nga, mga yaw mag-gid og permit sa sa Ubo, nga government man project daw. So may purpose. Under sa Building Code of the Philippines, tanan, private, public, or government-owned or instrumentality or agency, before any construction or demolition, mga igig permiso sa building official concern, where the property is situated. Nana sa atong building code. So ato na nang gituman ang mao nga palisiya, no, sa atong gobyerno. Okay, ba? Abdugan ako sa akong obserbaran gud sa balaod ang tuloy na pinodo nga nating halinga para mapirminir ang sa may magaling mga kakaulian, mga disaster sa bako, maibang pagkano doon i-comply bang kailangan mga kinikititos usa talaga kay nilamutan na gud nga pero kung kinahanglan man kuno nga permit nga ang sa gobyerno magyapon na. Pero muna, before you will be issued ang permit, no, a permit to demolish or permit to construct or building permit, doon naman ay mga i-require nga mga plano like structural, plumbing, electrical, tanawon man po na sa atong mga opisyalis. Whether ligon ba yun, no? Let's say, og taas kayo nga building, unsa ka ligon ang structure. So tanan pirmahan man po ni sa mga license, structural engineer, mga electrical engineer, mga plumber, so on and so forth. So these are the things na tanawon. Di man lang ingon nga, oy mananghid mi nga mag-demolish mi, daghan kayo mga i-submit nga mga documentary kini ang mga requirements, no, sa atong building official. So these are the things nga i-evaluate ni. To ensure nga safety ang atong mga tao, ang atong mga building structures sa atong syudad, at least safety. Kaya pero naman po yung bawal ko, pag luto yung requirements na nga, at the time of the demolition, na po mga representative from the Ubo nga nga, mo supervise po gani po, gamay? Actually, doon na yun mga requirements under the building code. Ba ang gi-issue nga requirement? Yes. Pero ang hitabo, ang sa ito, yung mga ingon, pwede nga atong i-confirm. I-concur. This has been done. I-concur kay manaman. Iwan kay i-concur. Sa ito pa, usahin nga bikil-bikil ito, i-concur na ito. Tawag na yung bikil magaling. Yes. Okay, sir. But what is important is, do not give authority from the Sanggunian. Okay. Speaking of authority, kay daghan mo mga legal minds po o mga konsehal po uban do na po mga from the board member po nga nakapangutana maski mismo on record man nga nangutana si board member June Cabigon, on record po nga ni nangutana si board member Darol o si board member nalimot ko sa isa Darunday nga ni kuan po siya nga bahin sa status ani ron. So ang ato lang masabot ani sir, panalitan og nakalimtan ni siya paghatag og authority by di sangguniang panalawigan
towards the governor. Dayon, para mo rectify ang error nga tagaan siya o authority para ma-comply ang requirements under the law. Kaning pagpahigayon sa public hearing, naglibog man sila pod hasta pod ko nga mauna ba pod ang public hearing or maulahi ang public hearing aya nimo tagan og authority ang governor, and does this apply towards the city government of Dipolog? Kay kabalo man ta nga mag-demolish po mo pohon sa Magsaysay Elementary School, kay basin og you will get a dose of your own medicine. Kini ang public hearing, that's part of the process in granting the authority. Part na. So, o procedure ang atong ituman, unahon gini public hearing before the grant. No, I think that's what they were doing, but only nga naka-demolish na sila daan. Usana sa mga ilugan nato sa kang vice. Sa kung hibawal po, lugan muna ba niyo sundaan balit nga lugang ng mga panatot kanina public hearing aron magpataptam na maayo ba kanina public hearing kuha ba tag sentimento sa public ba bahin unsay may propriety ang mga opinion nga ng gubon unsay tuyo usana sa mga buhaton sa public hearing mo guna siya di pa may issue of authority at least kami sa sangulian di ba pagkandak ta public hearing before we pass a resolution nga mula itong buhaton nga labi ordinance ba kinala gina sa bisik traffic ganin agi ni public hearing konsultahon ang mga sektor nga wa bay nga bikil ang hula okay ra ba na kinila ang gibit level nga kung hula o pagul karaan mo na building gado na gilisayan na sa una mga karaan nga matay ng uban gani tigi ayo maayo mga kwalya mga tugas gana og mga ligon gana mga kwalya no mataw ka nag-antik pero wala mi kinahanglan gud ang public hearing pakita ba ang sentimento wala nga ikandak untag public hearing unta nga sa pa mo hatag ang sanggunian o resolution based ilagay ayag na ang mga opinion sa kadaghanan ba nga mo okay na mo ka gato muna pero og wala gigingon na giuna naman og hatag ang kuan sa may public hearing na nga naguba naman no usa may ikao naman ang kuan nga usa may atong timplahan nga nalaman gihigop lang sa baw no wala magikaw naman muna irony. Yes, Gar. Kayong gumutan ni there was one structure before nga giguba po sa province, di ba? Nga atong old cultural center. Matana po na ito, was there any public hearing done? Nagikonsulta ba po na itong nagguba? Kaya giguba man po ito. Ulagi mo. Di ba? So, unsa man nga, di history mo raw, marikol, mura mga tabi, dito po ba, maingon alam bitaw ang... Kontrobersya po ito. Ano to, what happened, itong kontrobersya man to. Ano to kontrobersya per panahon naman to. Ano to, if there was somebody who pursued that, usagay po ko ito gani sa medyo hinsaway po, nga mura diretso na yun o kuhan ba? Uba, pero it has been done already. It has been done already. So, we should follow the thing of the past. Hindi kami magpasirit nga simply because some other administration have been doing that. Doon, ato na panghimuon, atong subayon ang proseso. Dili kami siya dito, magiguba na. Di ako mong gupo ulit sa, dito lang po ko. No, we should not do that. No, kailangan tayo, na magbalaod. We should follow the rule. Hindi na ito himuon nga, kung sayop sa miyagi, hindi na ito himuon ka ron. Hindi na ito sundo na ito. Ingali ba advice no unsa gid kakuan ang balaod dili ba ang balaod elastic gamay kay like one kini sa tabo sa election no sa election before experience na ko ni as reporter after all the kaning campaign places campaign kanang nutangan sa mga pangapanya nga lugar gigisit sa Comelec then after the first day of campaign period doon area nga gibutangan nagta-poster nga wa gyud na appeal sa kaning ang pangapanya nga gi-allowed but before the day end gihimo na lang gyud siya nga campaign area so yung ali ba nakita na to sa ba yung ali ba gyud ang balaod kay sa atong mga Pilipino mag inat-inat ba flexible lang atong balaod. Yes, Vice. Actually if we compare this to election laws no medyo makayo nga inat-inat din sa election regulations no kay like in common poster area klaro mo yun na sa Comelec resolution o sa election code nga doon ay common poster area but ato makita nga doon na may mga blatant yun nga mga violation kay bisag asa man nabutang ang poster but the problem is how to prosecute no how to comply how to have the compliance on this no so mo na problema
But with regards to building, no, ang atong building code of the Philippines is very strict on this, no, very strict on this. In fact, nakadumdum bitaw mo nga doon ay mga ubang buildings diri nga ipa-stop because of non-compliance of the building requirements, no. Daghang nga mga balay nga gihatag notice to stop because they have not complied with this requirement. So ang importante ko din sa building code requirement is ang ato mong gitanaw is the safety of the public, the safety of the people, no, in case of earthquake, no, simbako dili maayo ang kuan mag-collapse. So dayon mga fire safety tanan-tanan, no. So mo ni tuyo nga in the implementation sa atong building code provisions, ang atong gobyerno is very strict on this because of these things nga we are after of the welfare of the people. Ang sabi mo na no, lugar advice, kung sa mahita mo palitan, yun ang umura mo gano'n, no, wala yung haguan, no, wala may provision, wala inspection na, wala magkanto, gano'n, na may text dire sequential na picket. Minaw siya ron. Bubata, box culvert, o close dalan, Santa Isabel, we pass an ordinance prior to demolition and closure. Yeah, we did it, no, nagpasa kami ko ordinansa, isubay ka ng balaod, hindi na tatakalan tayo, wala, we did not demolish outright. We demolished it, or there was a demolition, whoever demolished it, there was a demolition after we have already passed an ordinance nga approve na Julie na muna ito area karon makita ba nato nga isuban balaod niya ang public bon safety po gayo nga wala bikil ba wa mga agrabyado wala sabot ya. And the people there in Santa Isabel gi-inform dito beforehand nga this is the purpose of this. Kanina nahitabo karon sa provincial government, sir. Objectively speaking, wala kani nga naliban sila, nalimot sila nga angayan ni siya nga pangayuan o building permit, demolition permit for the safety of the public matud panimo kay inspeksyonon man ni tanan, then especially so nga ang Capitol building is a public place nga tanan diha na bata tigulang tambok niwang pobre adunahan kay it is the seat of power of the provincial of the province of Zamboanga del Norte. So what do you think, sir? For me personally, I would not assume, whatever kuan. Siguro maybe the province has not intentionally made a commission, but maybe they committed an omission. Omission or commission? Yeah, siguro dili gyud intentional, but siguro just to be fair, no, to be objective, siguro not intentional, so that's not a commission, but of omission, no. So siguro I've heard nga hatagan silang notice sa building office, then they are submitting already the requirements, no. Siguro this is already part of the process. Ang ato lang objectively, we will discuss this objectively without mentioning of any political or whatever impartiality or partiality. Ang ato lang to be objective with this, no. So for me, siguro they might be they have committed an omission but not the commission of the crime. Okay, yes, sir. From the other sa ako commented, wala man, okay man. Okay na siya, Bikil. The governor has done a good job. Gusto lang tira si governor na tinanong human dili sa wa pa election. Pakita bro nga what he promised to do, yan yung mahimo. Mapakita yung delivers the services and people. Pero pag dali-dali ang hinoon mo na Bikil. Dali-dali lang, no? Agi sa pagdali-dali nga mahumag na mapakita gid nga he had done something na nasiplat na noon. Mulay payo. Pero sa akong parte, okay na ba na? Kung sa ito sa governor. Pero agi ka pag dali-dali, no? Nga kinalang ipakita sa mga tao, nakalimtan. Iba wala omission lang. Sakto na, nakalimtan agi sa burning desire. Nga makita yun sa tauhan. Kay only change is permanent in this world. So we are prone to change. Yes, sir. Go ahead, sir. Anyway, I think the provincial government is kanang willing to comply with the requirements, no? Yes. I think kung nabati sa radyo nga
si Engineer Bagulbok nga disubmit naman og mga requirements ang provincial government. No, it's only a matter of siguro let's give them the benefit of the doubt. Yes. No, as I said, objectively speaking, not mentioning of any other circumstance. No, so I think man po'y nahitabo ra pod, no, but ang atong hangyo is we'll just comply with what the law provides, no. Okay, thank you so much, sir. Related to that, no, kay gamay lang to panahon. Importante kay ni tax ha. Mo guba man mo sa Magsaysay Elementary School pohon kay i-expand ang terminal sa city. Will you do the same thing or mangayo mo pod sa inyo pong kaugalingon di under sa inyong opisina og building permit? Mangayo pod ang mayor sa og authority from the Sangguniang Panglungsod concern. That. Ato sa ipatubag. Ato sa ipatubag. Lalo man kuno nga ang issue mo ba na naman gud si Juan. Siya gyud akong patubagon. Although I could done siya this, pero na mga atong mas labaw na to ang hibaluan eh. So kung siya may authority, ato po na unsa may hinungdan nga wala mapaspilahi diha, unsa may tuyo, unsa may both cost gud nga mabalhin man ang mga estudyante sa laing dito sa Santa Isabel. O gituyo ba na aron papadako aron panegosyo sumala sa mga isyu. Terminal. Okay, aron Kayuhan sa mga kabataan. Ang negos o ang kayuhan sa kabataan kung sa hinungdan pre. Daghan kay to sir ha. Actually, kini niya nga issue was already decided by the City School Board sometime in August of 2010. Kay nakita noong guni sa atong city engineering o sa city building official nga medyo delikado gyud ang mao nga lugar, no, labi na ang buildings, construction yan o panalitan o kuan kining high tide tubig yun, no. Dayon ato nakita nga gi-expand ang atong terminal, dagko kay mga truck diha nga mangagi, dayon pollution sa noise o sa kiniyang mga smoke, lisod kayo, no, so makadaot sa mga bata. Then motong in August of 2010, the City School Board has decided nga i-gradual phase out ang maong eskwelahan. So 2010 pagka next school year kuan ang grades 1 to 4 man siguro to nga di na dito, dayon pagka next school year ang 4, 5, 6 until nga ma-close, no. And then just recently moto nga through the new superintendent gi-orderan na gyud nga totally wala na. Now para lang pod matabangan gyud ang atong mga kabataan, mga ginikanan, before ng temporary closure o before the closure, naka-establish na taog Santa Isabel Elementary School, complete elementary school, no. Doon na access road, kumpleto na sa mga building. Then dito na po namalhin ang uban nga mga kabataan. Then ang uban nga diha po damuyo, ang uban na relocate po dito sa Ulingan, to na po ang uban. Then ang uban diri sa Miputak, no, elementary school. So actually dili man niingong dinalian, no. Wa po ni gidali-dali sa syudad. Ang atong dakbayan ang tanaw mangod sa kayuhan sa atong mga kabataan o mga atong mga katawan diha kay mao ba nang usa sa giguba diha nga culvert kadtong tuang paingon sa Santa Isabel kay gihimo na nga free flowing karon dali gyud mausos ang tubig kay ang Santa Isabel god is prone to kuan gyud kanang flood kay not only sa kining continuous nga rain but because of the high tide, no. Creek so mo na initabo, no. Ato lang ipasabot sa atong mga katawan nga this is not a new development nga dili ni karon lang tuigang desairan nga gubon. It is way back in 2010, no. There was a resolution by the City School Board. That addition to that, duha mo ko ulit. In 1962 up to 1978, ihagi ko nga saka sa lote na sa una, Santa Isabel. Hindi ka mo to ulit, kanana ang buto na lang ko, kanana kanang iskuhalit, ubos na pagka-construct. Taas kayo sa garo. I should know. Dito ko diya, kaya lugar sa una, anak ko sa una, mga tuway, mga saka-saka diya komunikop. Hindi mo kaulaw na. Katong nga ba sa una? Pero lagi na, mga bakhaw diya, mga nipa. So pag-construct ka na, ubos lang, o gitaas pati nila pwede. Hindi pa abtal o pero hindi tao, mag-abot ang tao magbaha. Pligid sa mga bata. Nga, napay dako kag-ana diya kay terminal, ana ang nasakyan dagko kayo. So that could have been the reason. Na irilugit na to. Pero wala mo lingon nga di bawag sa ano, di bawag sa irilugit madaan.
Andir dilo, kinalaman lang sa tao ganingan kapuyo nga sa private. Inukit pa maginato, kanaman na ang kabataan. Okay. Piki ito panahon, Edgar, imong pangutana, kay napay pangutana nakaumong po si Joshua bahin sa Ordinance 123. Gar, sa imong Okay. pangutana. Vice, have you extended more support sa atong Santa Isabel Elementary School? Kaya nakita mo karon nga ang mga estudyante pa magsaysay ni balin sa ubang mga eskwela. And number of pupils in a class karon nidaghan from 30 to 50 plus sa kada classroom. So wala dili makupam sa Santa Isabel gid tingali ang gidaganon sa mga estudyante sa magsaysay. What new support atong gikalugay sa mga tulungan? Ako man din gibalin sa Miputak. Kay ato makita ang Miputak west, pero east baka I don't know, I'm not sure whether east or west. Dunay usa ka eskwelahan dia west ba or east nga gamay ra gyud ang enrollment population. So mo na karon nga gibira dito. So tuatanan dito. Mo nang di ra kay maproblema. Di ra kay maproblema. Kay mo lagi na nga ang atong gitanaw sa City School Board, no? Especially sa DepEd, nga dili ma-congested kayo. In fact, ang atong mga eskwelahan karon sa Dipolog, dunay mga additional mga classrooms na gitukod. So, kanang Magsaysay Elementary School, most of the children, mga pupils, dili gibalin sa Miputak, no? I'm not sure whether east or west, no? Basta kay dili sa Miputak. Kay doon na eskwelahan dia nga gamay na lang kayong population. Yan ang uban, labi na Santa Isabel to sa Santa Isabel Elementary School. Thank you so much. Pangutana gikan ni Joshua, interaction. Kani ako advice pasupot po ni sa speaking of permit ba kay I have noticed, although na-appreciate nato nga kusog ang atong paspas ang improvements sa atong economic diri sa Dipolog City, no, pero I have noticed nga bisag asa kang kantuha karon sumpay po ni sa Ordinance number 123 kaning mga networks, I'm talking about cellphone networks nga nagkuan karon, sobra kadaghan ang ilaang tarpaulins, mga posters, which and they are using plastic, no? Advocacy po ni this has been my advocacy on Ordinance 123 and pro environment nga kaning mga plastic ato lang gyud pud untang i-regulate, especially that we are practicing solid waste management. So kung siguro atong patawgon baka siguro nato ning mga network nga sila karon atong makita nga karong adlaw mo labay ta diri ang nisulod smart sulod na pod na bansilian pod globe kay sila tapot tang-tang, and where are they throwing this garbage? Diri padulong nato tanan. So although atong ma-appreciate nga ni paspas og kusog sila, atong siguro silang encourage nga instead of using plastic, use paper, di ba? Ato kadyot ang ha. Ato nang i-relate kay apikit ta panahon kay si Konsehal Ruben Ligorio nag-comment siya ganina namo tayo nakaungong diri nga gikan sa PIA, no, Philippine Information 9 nga about environmental concerns nga ningon sila Dipolog to pass a proposed ordinance prohibiting use of plastic or cellophane in groceries and markets, etc. So unsa na plano ani sa syudad na murag naghiskon ani si Konsehal Ruben Ligorio and then panapos dito ni Vice Mayor Nakin question before ni attorney, nagbayad ba po di sila og taxes nga kanang kay I believe kaning pagtapot og poster na ani permit corresponding nga permit. Yes. Okay. Yes sir, Konsehal. Dito na akong gipanday na pero dila ko ipasa kay bag apiki na kay daghang mga kayong ordinance sa pagaling mahuman related sa development sa Dipolog sa enterprises. So if I cannot pass this, no, I bid down to my colleague na tanan ako gihimo ni panday ng ordinance. Diha ka mo ganinta. Pero if I cannot pass this in this year, kaya ako manghuman o mga ordinance sa kanang mga mga New Year's resolution ako ko nang ipasa. Correct. Kay dapat mo pinaghan kayong economic enterprise ordinances nga wa pagod magalit sige pang public hearing na mo. So di man gid madali kataas-taas man ni, no, human lang ko og draft, no. So I will be submitting this before the end of this year para og i-treat ni next year tingali, no, kay ordinance we should pass this. Kani as a matter of fact nang estudyante gina ko naging mga sir kinahanglan gid ipas na kaya lang man usahay mamaslo mila sa suba makuha mo mga plastic mga plastic na daghan kayo nga kini makadal para tong hinluan di dahil mga plastic nga diaper diaper dito no sa mga bata so kato pa wala ang mga tao wala na maghinula nga ang tubig sa wala diha hinipihon wala nahugaw na tayo sulay kung pumasok diyan, di ba? Ang makuha diya, mga usahay, mga dagko kayo mga plastic.
So, naman tao diyan, ipamulibag, marag nalagay sa subag, ipamulibag. So, we have to regulate this. Sayang kay nga wala na si Lindon kay ang ilang tindahan nag-advocate karon og usa ka adlaw nga plastic free day, no? Ang Wednesday. Ikaw magdala imo pagalingon. Sudlanan. Yes. Sa proposed ordinance ni Consejero Ruben Ligorio para sunod to'y ugi madayon, ingon siya New Year's resolution para daw to re-election bid niya for next year. Okay, Vice Mayor, sa imo ang final about this cellophane thing. Yeah, actually, kini ba tungkol sa cellophane, we have passed, I think, di lang ko ka-remember when was that, we have passed a resolution urging all the stores na di na magamit. Pag ito, ordinansa din. Expensive ba ang paper bag? Yes, expensive ko na paper bag. Then actually, kanini ang ingon ni Joshua nga, kaning mga propaganda, they are paying the city permits, no? I will assure you, I will ask the city mayor's office to look into this, no? Kay ato po na nakita gyud nga bisag asa na dahil niya wata kay bong asa ni labay din kita mo yung mag-suffer, no, sa consequences in case of mag-ulan, magbahaon sa gani, no. Komentaryo lang yung expensive. Di na may expensive, mabarato lang yung ako itong luto product ng kanang mga basket magamit na. What we did before, na nahimo ito sa unang gigamit sa una, hindi naman Gahapon ang merkado ko gabasket ko. Paano yato ni mo? Karon we will encourage our people nga we will bring our own basket or whatever, no? Buyot. Namagotoy actually attorney, nagotoy proposal. Proposal before nga ang gamiton sa Dipolog paper bag. Expensive siya kay mamutol tag kahoy, dayon mahal po sa production. I hate to break this up. Kay murabibo kay ta daghan kita nagsigutan, pero wa na gitoy panahon mangayo na lang tag extra gikan ni Joshua. Kaya pa final invitation sa tanan regardless of any political affiliation, open ni atong operation pahiyom, giawag nato tanan katong mga naalay kaila ipahibalo nato kay kani libre gyud isang gitagana sa tanan. So ato ning i-grab ning opportunity, wala may gastuon ni 5 ni piso, wala ya mo. So July 16 to 28 magpalista lang ta sa outpatient department sa ato ang provincial hospital. Daghang Sa salamat. Norte Medical Center. Okay, thank you so much Mr. Joshua Bicoy. Ang ato ang bisita diri si Vice Mayor Senen Angeles. Daghan pa taning nga tubagonon pero unsaon man nga pikin panahon next time na po sir. Go ahead. Daghang salamat dito. Ako, I will just take this opportunity to, in behalf of the city government, to really extend our appreciation and gratitude to the Rotary Club of Dipolog. No, ever since they have been a partner of the city in whatever kind of mga activities. No, we really appreciate the Rotary Club of Dipolog sa ilang mga kipanghimo gyud sukad sa una, no, when I was still even a councilor of the city. Now sa ato mga katawan, we nagpasalamat ta nga at least we have explained to you objectively sa mga issues nga nangitabo karon sa atong palibot sa dakbayan sa Dipolog. Ang ato lang hangyo nga let us continue nga atong tabangan ang atong gobyerno, ang atong dakbayan, ang atong mga opisyalis sa atong mga activity o programs nga ipatuman sa atong dakbayan kay ang atong tumong tuyo sa atong pangagamanan sa dakbayan sa Dipolog is sa welfare man sa atong mga katawan, sa atong mga constituents sa atong dakbayan sa Dipolog. Thank you so much. Very well said, Vice Mayor Senen Alves Angeles. O ingon man sa atong panel, Konsehal Ruben Ligorio. Salamat sa pagbisita ng biyari rin, no? Daghan pa tayong isigutanan, pero sa amo ng panahon, maupos man yun, ato lang yung panginaot nga unta, sunod yun, mabinala pa kita, lain po mga burning issues na atong idala din sa kapihan sa Dipolog. Salamat sa atong tipaminaw on behalf sa atong kapihan sa Dipolog. Salamat kay Konsehal Ruben Ligorio. Next Sunday, atong gipaninguha nga atong mabisita diri si Governor Rolando Iebes karong Sunday kay karong sa Sunday ha tagpa-check up siya sa Manila. So hopefully next Sunday atong may istorya si Governor Rolando Iebes atong paningkamutan na nga ma-brought in the air siya para matubag ang mga daghang kay mga pagkotana. O ingon man daghan kay salamat sa mga naminaw sa atong website, si Mr. Silbert Tunduyano, si Tax Ilumba, Edgar Surunda, Paul James Sukulan, si Danilo dito sa istasyon. Happy Sunday to all of us. God bless us all. Kini si Edith Pahinti tumong yung kaninyo. God bless us all. Thank you so much. Studio, take it away. Hey, gosh. Salamat. Magaling yun. Salamat.
Isang lato.